What do you mean? Nalilitong tanong ko kay Anne. Lily, kung gusto mong manatiling intact ang relasyon niyo ni Vian, dapat may plano ka. Huwag mong hayaang maagaw siya ni Steph. It's not enough you love each other. A relationship takes a lot of work and you should be able to keep him interested in you. Or else, his eyes may wander back to his ex. Anong dapat kong gawin? Ayoko mawala sa akin si Vian. Calm down, Lily, and listen to me. First, be more understanding. Don't nag him too much. Learn to give him space and don't be too clingy. Show him you still have life outside of your relationship and you don't need to be together all the time. But when you are together, make sure to give him your undivided attention. Huminto siya sandali sa pagsasalita. Marahil ay nag-iisip pa siya. Ilang segundo lumipas ay nagpatuloy uli siya sa pagle-lecture. Kapag sinabi niyang wala na siyang feelings para kay Steph, maniwala ka sa kanya. But learn to read between the lines. Observe his body language whenever they are together. In short, keep your eyes and ears open. Make sure they are never alone together. Okay lang naman na magkasama kayo and some of his friends, but they shouldn't be alone. One more thing, be mysterious. Let him think there are still a few guys that are interested in you. Believe me, he will be more attracted to you if there's some kind of competition for your affection. Let him be jealous once in a while. He will be more territorial towards you and he won't be able to let you go. Ang dami ko naman kailangan gawin. Do you think they will work? Kung sa tingin mo ay karapat-dapat siya sa pagmamahal mo, kailangan mong gawin ang lahat para manatiling buo ang iyong relasyon. Ang tanong ko sa'yo, karapat-dapat nga ba siya? Of course! Walang kagatul-gatul na sagot ko. Then do whatever it takes to keep him. Inihanda ko ang almusal para sa amin ni Vian nang marinig kong umuungol siya mula sa loob ng kwarto niya. Hindi ko isinara ang pinto para marinig ko kung gising na siya. Pinuntahan ko agad siya para tingnan ang kalagayan niya. Nakaupo siya sa kama. Nakapikit siya habang tutop ang ulo. Okay ka lang ba, Vian? Tanong ko. Dumilat siya tila nagulat pa nang makitang nandun ako. Lily, anong ginagawa mo rito? I'm here to take care of you. Tumawag ako sa cellphone mo kagabi. Si Ma'am Steph ang sumagot. Sinabi nga niya na dinala ka nila sa hospital dahil sa allergic reaction. Pumunta ako rito para malagaan kita. Bakit hindi ka kasi nag-iingat sa pagkain in-order mo? Saramon ko sa kanya. Napakamot siya sa kanyang ulo. Hindi ko kasi napuna na may shellfish pala sa pulutan na in-order nila. Nagkakatuwaan kasi kami kaya hindi ko na inusisa ang pagkain. Wala ka kasi kagabi. Di sana hindi nangyari sa akin to. Tila nagtatampong sabi niya. Akala ko ba gusto mo ako maging proactive sa trabaho ko? My boss is expecting a lot from me. Pangit naman na iwan ko ang trabaho ko dahil may lakad kayong magbabarkada. Baka isipin ni Ma'am Steph na hindi ako seryoso sa trabaho ko. Pagdadahilan ko. Hindi ko masabi ang tungkol sa pagdududa ko sa boss ko. Ayaw kong isipin ni Vian na may masama akong iniisip laban sa dati niyang nobya. Tiyak na hindi niya magugustuhan iyon. Yeah, I know. I really missed you last night. Kung pwede ko nga lang silang iwan at puntahan ka sa opisina ay ginawa ko na. Naglalambing na sabi niya. Sus, at ng bola pa to. Sige na, magayos ka na at nakahain ng almusal. I look at him and he was smiling sheepishly. Tumayo siya mula sa kama at hinagkan ako sa may labi. Thank you for taking care of me. Niyakapan niya ako. I savored that moment. Hindi kasi siya nature ang maging malambing. But then something entered my mind. What if he was doing this because he was guilty of something? What if he was being extra sweet because he did something that will make me angry and he was trying to make it up to me by being attractive? Umiling-iling ako. Hindi ko siya dapat pinagdududahan. Kung mayroon akong dapat pinaghinalaan ay walang iba kundi ang boss ko.
Vian hadn't done anything that would make me doubt his sincerity, and I wouldn't start now when I had no evidence at hand. Ang importante, kapiling ko siya. Kumawala ako mula sa yakap niya. Okay, time to hit the shower, Vian. Kailangan ko nang umuwi pagkakain natin. But he wouldn't let me go. Can't you stay with me for the rest of the day? Sabado naman eh, wala tayo parehong pasok. Tila nanunuksong sabi niya. Ikaw talaga? Puro ka kalokohan. May sakit ka pa. Sabi ko sa kanya. Pilit akong kumawala sa kanya pero sadyang mas malakas siya kaysa sa akin. Okay na ako, Han. Lalo akong gagaling kapag ginamot mo ako ng pagmamahal. Bulong niya sa tapat ng tainga ko. Tumigil ka kung ayaw mong pakainin uli kita ng tahong. Sabi ko. Kumawala ako at nagmamadaling tumakbo palayo sa kanya. Narinig ko pa ang malakas sa pagtawa niya. Habang nagmimerienda kami ay mukhang distracted si Vian. Napansin ko kasing parang natutulala siya at may malalim na iniisip. Tinapik ko siya sa braso. Napapitlag siya at saka lamang tila bumalik sa tamang ulirat. Ano bang iniisip mo at kanina ka pang tulala riyan? Tumingin siya sa akin. Ha? Wala. Sabi niya. Tinitigan ko siya. I could tell something was wrong. I could even detect a certain sadness in his eyes, but I didn't want to force him to tell me what was on his mind. I needed to give him the space he needed. Pero para akong maluloka sa kakaisip kung anong gumugulo sa isip niya. Nang yakapin na niya ako, ay damo ko na parang pinoprotektahan niya ako. Kung ano man iyon, ay pilit kong aalamin. Our future was at stake here, at ayoko mawala siya. Pagkatapos namin magmerienda, ay nagpasya akong umuwi. Nais ni Vian na magstay pa ako ng isang gabi sa condominium niya, pero hindi ako pumayag. I needed some time to think without him by my side. Isa pa, gusto ko rin na mamiss niya ako. Ayoko na lagi ako nakabuntot sa kanya at ganun din siya sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, naabutan ko rin si Gwen. Dinala niya ang wedding invitation niya at ni Pao. Si Anne ang nag-e-estima sa kanya at mukhang seryoso ang kanilang pag-uusap. Nagulat nga sila nang makita nila ako. Girlie stood up and gave me a peck on the cheek. Sabay kaming umupo at iniabot niya sa akin ang imbitasyon. Wow! Talagang tuloy na ang kasal niyo. Wala na ba talang atrasan ito? Biro ko sa kanya. Wala na. In a month's time, I'll be Mrs. Pao Alarcon and I can't wait. She answered dreamily. Nakakaingit ka talaga. Ako kaya, kailan ako makakapagsuot ng trahe de boda at maglalakad papunta sa altar para salubungin ang aking groom? Huminga pa ako ng malalim. You mean, gusto mo na rin mag-asawa? Akala ko ba, wala pa sa mga plano niyo ni Vian yan? Nalilitong tanong niya. Ay nako, sinabi lang niya ni Lily, pero talagang gusto na niya magpakasal. Kaya lang ay mukhang may phobia sa kasal si Vian. Sabad ni Anne. Pinandilatan ko siya. Tiyak na mararating at ang makakarating ang balitang iyon kay Vian at walang lihim sina Pao sa isa't isa kaya pihadong kahit padaplis ay maikwento iyon kay Vian. Nagulat din nga ako sa sinabi ni Vian nung isang gabi na career muna ang priority niya. Samantalang nung college ay madalas niyang sabihin na gusto niya mag-asawa ng maaga para makabuo agad siya ng pamilya. Being a child of a broken home, he longs for a family of his own. Ako naman ang nagulat sa sinabi niya. Hindi ko alam na ganun pala ang pananaw ni Vian noon tungkol sa pagpapakasal. Bakit bigla nagbago ang isip niya at tila malabo pa siya mag-asawa sa ngayon? I couldn't help but blurt out what was on my mind. Talaga? Iyon ang sinabi niya noon? Pero bakit ngayon ay tila wala pa sa isip niya na mag-settle down? Tanong ko. Hindi agad siya sumagot. Para bang tinatansya pa niya ang sasabihin. Lily, alam kong may mga bagay na hindi niyo pa napapag-usapan o sadyang inililihim niyo sa isa't isa. I know I shouldn't be the one to tell you this, but I'm getting worried about Vian. Bakit ka nag-aalala? May nangyari ba kagabi na dapat kong malaman?
Hindi siya sumagot. Halatang may gusto siyang sabihin sa akin pero tila nag-aalangan siya. Pero dahil siguro na umpisahan na niya, ay nagkwento kaya siya at nagpasya siya tuloy na iyon. Well, tumigil uli siya. Halatang nagdadalawang isipan naman. Come on, tell me what you know and I won't use it against you. Panghihimo ko sa kanya. Gwen drew a deep breath and looked at me intently. Lily, alam kong alam mo na dati may relasyon sina Steph at Vian, hindi ba? Tumango ako. Bakit unti-unti pa niya pagtatapat dito? Baka lalo lang akong atakihin sa puso sa pagiging tentative niya sa sasabihin. The thing is, hindi lang sila mag-boyfriend. Anong ibig mo sabihin? Nauubusan ako ng pasensya. They were engaged to be married. Nakahanda ng lahat sa kasal nila. They were just waiting for the wedding day when Steph threw a bombshell on Vian. It was 3 months before the wedding when she walked out on him. Ang sabi niya, mas priority niya ang career ambitions niya. Bata pa naman daw sila at kung talagang sila magkakatuluyan ay magkikita sila. Naniniwala siya na kapag nangyari iyon, ibig sabihin lang na sila talagang nakatakda para sa itisa. Steph told me in confidence last night she wants Vian back. She said she wants to claim what is rightful for hers. Hindi ako makapagsalita. Ayaw rumihistro sa isip ko mga sinabi niya. What? Sinabi niya sa'yo yun? Sabi ni Anne. May nasabi rin kaya siya kay Vian? Hindi ko alam kung nagpahiwatig na siya kay Vian kagabi. Tiningnan siya ni Gwen. Mali ako nang hindi kita tinawagan kagabi para ipaalam ang nangyari kay Vian. Ayoko kasing makialam. For that, I'm asking for your apology. Mabuti na lang at nagpumilit kang pumunta sa kondo niya, kung hindi baka katupuran na ni Steph ang maitim na balak niya. Sa tingin mo ba, gusto rin ni Vian na balikan si Steph? Tanong uli ni Anne. Iyan ang hindi ko masasagot. Sa nakikita ko kay Vian, kaibigan na lang ang turing niya kay Steph. But you'll never know. Kung ako lang ang tatanungin, he's much better off with Lily. After what Steph did to him, I don't think he's capable of trusting her again. But then again, Steph can be president and Vian may fall for her again. Pero ang sabi ni Steph ay may boyfriend na siya at malapit na nilang i-anunsyo ang kanilang engagement. Sa wakas ay nanginginig na sabi ko. She says she's willing to break it off with him and start over with Vian. But Vian told me he was already way over here. Lily, when Steph left, he was devastated. He was a broken man. Ang akala nga namin ay hindi na siya makaka-recover. Isinubsob niya ang sarili sa trabaho at sa pakikipag-date sa kung sino-sinong babae. Then he met you and everything changed. He fell hard for you, Lily. I've never seen him happier now that he's with you. Pero kilala ko rin si Steph. Kapag may gusto siyang isang bagay, ay hindi siya titigil hanggat hindi niya yun nakukuha. The only way I can think of her to back off is if you announce your engagement. But I know even that won't deter her for long. Naguguluhan ako. Ang sabi ni Vian, ayaw niya magpakasal dahil nadala siya sa history ng pag-asawa sa pamilya niya. Tapos ngayon, malalaman ko na dati pala siyang engaged. Na-traumatize ba siya sa unsyaming na pagpapakasal nila ni Steph? At mahal pa niya ito o sadyang wala na lang itong... hindi ko na alam. Lily, don't think that way. He may be indecisive about marriage, but it's not because of you. He has some issues he needs to work within himself. So don't think he doesn't want to marry you. I know one day he will finally find the courage to propose. So just be patient. I know you're hurting right now, but you need to be calm. Ipaglaban mo siya. Huwag mong hayaan na maagaw siya ni Steph sa'yo. Show Vian you're the best thing that ever happened to him. Alam ko namang hindi na rin mahal ni Vian si Steph, but with her being persistent, Vian might be lured back into her arms.
So hold on to him and don't let go, okay? Payo sa akin ni Gwen. What if he wants to go back to her? What if she's the only woman he ever wants to marry? Anong gagawin ko? Don't let that happen, Lily. Please don't ever let that happen. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.